May isang partikular na uri ng sandali na hindi gaanong napag-uusapan. Hindi ito lumalabas sa mga pelikulang may dramatikong musika. Wala itong malinaw na label na ito ay mahalaga. Nangyayari lang ito ng tahimik sa gitna ng isang pangkaraniwang bagay. May makikilala kang tao na tila tahimik at mailap. Hindi masungit, hindi malamig, kundi sadyang distant o malayo at hindi mo agad napapansin na binabago na pala ang inaasahan mo. Hindi sila kumukuha ng sobrang espasyo. Hindi nila minamadaling punuin ang katahimikan. Sumasagot sila na parang maingat na pumipili ng bawat salita mula sa isang estante sa isip nila. Isa-isa nilang inilalapag, imbis na basta na lang ihagis. At ang utak mo, gaya ng lagi nitong ginagawa, ay gumagawa ng mga kwento. Mukhang mahirap basahin ng taong ito. Baka hindi siya masyadong sociable. Baka hindi lang talaga siya nagbubukas ng sarili. Wala itong dramatic na iniisip. Banayad lang. Parang tahimik na note sa isip. Keep distance. Huwag masyadong mag-expect. At pagkatapos ng walang warning, biglang guguho ang lahat ng palagay na yon. Dahil sa isang punto, minsan ilang minuto, minsan ilang araw, may nagbabago. Maaring maliit lang. Isang biro na hindi inaasahang nakakatawa. Isang komento na mas matalim, mas witty o mas malalim kaysa sa inaasahan mo. O sandaling hindi sinasadyang maibaba nila ang kanilang guard at doon mo makikita na hindi pala sila malayo. Pinipili lang nila kung kailan sila lalapit. And somehow, iba ang tama nun. May uri ng tensyon na lumilitaw sa sandaling yon ng realization. Hindi ito tensyong hindi komportable. Mas parang curiosity na may halong gulat. Parang binabasa muli ng utak mo ang isang librong akala mo na iintindihan mo na. Tapos bigla mo nalang mapapansin na may pangalawang layer pa pala ng kahulugan. Dahil ang mga introvert, yung tunay na mga introvert, hindi yung mga stereotype na basta-basta lang ginagamit ng iba, ay may paraan ng pag-iral na parang kontradiksyon sa unang tingin. Mukha silang tahimik pero napapansin nila ang lahat. Mukha silang mailap pero maaari silang maging napaka-expressive kapag nasa tamang sitwasyon. Mukha silang sarado pero kapag nag-open up na sila, parang may bagong silid na binuksan sa bahay na hindi mo alam na may extra pala. At ang contrast na yon, doon nagsisimula ang pagkaengganyo. Sa simula nakakalito ito. May isip mo, bakit ang taong halos hindi nagsasalita ay biglang magkakaroon ng lalim kapag nagsalita na? Bakit parang dalawang magkaibang tao sila? Depende sa kung gaano mo sila kakilala. Pero mas simple ang katotohanan kaysa sa inaakala ng iba. Hindi sila dalawang magkaibang tao. Hindi lang sila palaging nagpe-perform. At sa mundong maraming social interaction, ang parang performance, small talks, polite reactions, pagpuno sa katahimikan, ang taong hindi ganon ay nagmumukhang misteryoso. Hindi dahil may tinatago silang masama, kundi dahil hindi nila agad ibinibigay ang lahat. At ang tao, nakakatawa man, ay madalas iniisip na kung hindi agad nakikita, mas malalim o mas marami ang nakatago. Kaya ang isip ang pumupuno ng mga puwang. Baka mahiyain lang sila. Baka wala silang interes. Baka hinuhusgahan nila ako. Pero kadalasan, mas simple at mas interesting ang katotohanan. Nag-oobserba lang muna sila. May kakaibang lakas sa mga taong hindi nagmamadaling kumonekta. Binabago nito ang ritmo ng interaksyon. Sa ibang tao mabilis ang usapan, diretso, malalaman mo agad kung saan ka nakatayo. Lahat ay nasa surface, madaling basahin. Sa mga introvert iba, mas mabagal, hindi dahil wala silang maibibigay, kundi dahil hindi nila basta ibinibigay ang access. At ang mabagal na reveal na yon ay nagdudulot ng hindi inaasahan, anticipation. Mas napapansin mo ang bawat kilos nila, ang timing nila, ang mga paghinto, ang paraan nila ng pagsagot pagkatapos mag-isip imbis na mag-react agad. Ang hindi nila pag-aaksaya ng salita, kaya kapag nagsalita sila, may bigat. Sa una pwede itong magmukhang distansya, pero sa paglipas ng panahon, mauunawaan mo, ito ay intensyon. At doon dumarating ang sandaling nakakagulat sa iba. Kadalasan hindi ito dramatic.
Hindi ito bigla ang emotional confession o pagbabago ng personalidad. Maliit lang, isang tawang mas totoo kaysa sa inaasahan mo, isang sarcastic na komento na mas matalim kaysa sa akala mo, isang kwentong kaswal lang nilang sinasabi pero nagpapakita ng lalim na hindi mo inaasahang naroon pala. O kaya unang beses na magtatanong sila ng bagay na nagpapakitang talagang nakikinig sila sa'yo. Hindi lang nakakarinig, kundi nakikinig. At bigla, hindi na akma ang label na reserve. Hindi ito kailanman ganap na tama. Kulang lang ang nakikita mo. Dito madalas nabibigla ang mga tao sa tinatawag na emotional whiplash. Dahil gusto ng ating isip ang consistency. Gusto nito ng madaling pagkakategorya sa mga tao. Kaya kapag may nagbago, mula tahimik at malayo tungo sa mainit at nakakaengganyo, nagkakaroon ng friction sa perception. May isip mo, sandali, saan nanggaling yun? Bakit hindi siya ganun dati? Iba ba itong version niya? Pero hindi ito switch. Mas parang paglalantad ito ng mga layers sa magkakaibang bilis. At ang mga introvert ay ganun talaga. Layered ang personalidad, hindi flat. Hindi nila palaging ipinapakita ang warmth nila. Iniipon nila ito hanggang dumating ang tamang panahon. At kapag lumabas na ito, mas intense ang dating. Hindi dahil exaggerated, kundi dahil nakompress ito sa matagal na panahon. Meron ding isang bagay na sobrang satisfying pag na-earn mo yung warmth na yon. Hindi sa paraang transactional, hindi yung may ginawa ako kaya may kapalit, kundi sa banayad na emosyonal na antas. Parang napapasok ka sa isang espasyong hindi bukas para sa lahat. Hindi eksklusibo sa paraang nakakataas ng sarili, kundi eksklusibo sa paraang nakabatay sa pagiging totoo. Dahil ang mga introvert ay kadalasan hindi nagpe-perform ng connection. Hindi nila ibinibigay ang parehong bersyon ng sarili nila sa lahat. Kaya kapag sa wakas ay nag-relax sila sa harap mo, ang pakiramdam nito ay totoo. Hindi dahil peke ang iba, kundi dahil ang bersyong ito ay hindi na filter ng ingay ng mga social interactions. At ang contrast na yon ang siyang nagpapalakas ng dating. Ramdam mo ito, ang paglipat mula sa maingat at kontrolado tungo sa komportable. Mula sa maingat na mga sagot tungo sa natural na daloy. Mula sa pinagmamasdan ka tungo sa kapiling ka. Banayad pero hindi maikakaila. At kapag napansin mo na ito, may isa ka pang marirealize. Hindi sila kailanman talagang malamig. Pribado lang sila. Malaking pagkakaiba yon. Ang lamig ay kawalan ng init. Ang pagiging pribado ay kontroladong pagpapakita ng init. Ang isa ay itinutulak ang tao palayo. Ang isa ay hindi lang agad nagbubukas ng pinto. At sa pagbabalik tanaw, malamang nandun na pala ang mga palatandaan. Ang mga maingat na paghinto, ang paraan nila ng hindi pag-aaksaya ng enerhiya sa mga usapang walang interes, ang paraan nila ng pagiging mas komportable sa pagmamasid kaysa sa pagiging sentro ng atensyon, at ang paraan nila ng pakikinig na parang gumagawa sila ng mapa ng mga sinasabi mo imbes na basta lang tumutugon. Nung una pwede mo itong mapagkamalang kawalan ng interes, pero kalaunan malalaman mong isa pala itong anyo ng atensyon, mas tahimik lang. May bahagyang nakaka-addict din sa ganitong pag-unawa, dahil kapag naranasan mo ito, mas nakikita mo rin ito sa iba. Napapansin mo kung gaano karaming tao ang may ganitong mga layers, kung gaano karaming tahimik na tao ang hindi absent, kundi mapili lang, kung gaano karaming reserved na personalidad ang may napakalalim na internal na mundo na hindi lang nila basta nire-reveal. At biglang nagbabago ang definisyon mo ng isang interesting na tao. Hindi na ito yung pinakamalakas o pinakamaingay sa silid, kundi ito na yung mga taong mas lumalalim habang mas nakikilala mo sila. Yung mga hindi agad nagpapakita ng lahat, pero nagpaparamdam na laging may natitira pang dapat tuklasin. Siyempre hindi ibig sabihin nito na ang mga introvert ay parang puzzle na kailangang lutasin. Yun ang isang pagkakamaling minsan ginagawa ng mga tao. Iniisip nila kung mapapa-open up ko lang sila, may matutuklasan akong nakatago. Pero hindi ito tungkol sa pagbubukas ng tao, kundi tungkol sa pagsabay sa kanila sa sarili nilang bilis.
Dahil ang mukhang nakatagong lalim ay madalas simpleng hindi pa ibinabahagi. At mahalaga ang pagpili. Ibig sabihin, ang init na nakikita mo sa huli ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Hindi ito nawawala noon pa man. Hindi lang ito basta ipinapakita kahit kanino. At marahil, yun ang dahilan kung bakit napaka-satisfying ng mga sandaling yon. Hindi ang mismong discovery, kundi ang pagbabago ng pag-unawa. Ang realization na mali ang pagbasa mo sa katahimikan, na ang mukhang distansya ay restraint pala, na ang mukhang misteryo ay mindfulness. At ang init, nandun na pala. Hindi lang ito nagmamadaling patunayan ang sarili nito. Naghihintay lang ito. May kakaibang uri ng paggalang na nabubuo mula ron. Dahil binabago nito kung paano mo tinitignan ang katahimikan. Ang silence ay hindi na parang kawalan. Nagiging espasyo ito. At sa espasyong yon, may puwang para sa isang bagay na wala sa mga mabilisang usapan. Lalim na unti-unting lumilitaw, imbis na biglang ipinapakita. At marahil ang pinakakawili-wiling bahagi ng lahat ng ito ay kung paano nito binabago ang iyong mga inaasahan sa hinaharap. Hindi mo na inaakalang ang init ay kailangang agad-agad para maging totoo. Hindi mo na ikinakabit ang openness sa pagiging maingay. Hindi mo na tinitignan ng mga tahimik na tao bilang kailangang maunawaan. Sa halip, nagsisimula mong makilala ang isang kakaibang pattern. May mga taong hindi agad nagpapakita ng lahat dahil hindi rin agad-agad nangyayari sa kanila ang koneksyon. Binubuo muna nila ito, dahan-dahan, maingat, at kapag tuluyan na itong lumitaw, hindi na ito nakakagulat. Parang isang bagay na matagal mo nang napapansin, hindi lang minamadaling unawain. Yun ang parte na mananatili. Hindi ang unang tensyon, hindi ang kalituhan, kundi ang pagbabago. Mula sa maling pagbasa ng katahimikan bilang distansya, tungo sa pagkilala rito bilang lalim na naghihintay lang ng tamang sandali para magsalita. Shoutout sa mga nanood ng soft-spoken pero matalim ang isip ng isang introvert. Shoutout kay Marie the Lightworker. Sabi niya, "Good evening po Sir AP at sa lahat na nakikinig. Madalas tahimik kami mga introvert at ang katahimikang yon ay hindi kahinaan. Ito ay paraan ng pagprotekta sa aming enerhiya. Malalim mag-isip at nagsasalita lang ng mahinang boses pero mabilis mag-isip. Ngunit mabilis kaming mapagod kapag maraming tao. Maraming salamat Sir AP at God bless us always." Sabi naman ni Utsukoshi, "Good evening po. Dito ko talaga napapatunayang totoong introvert ang pagkatao ko. Nagbubukas lang talaga ako sa taong tingin ko pwede ko mapagkatiwalaan at totoong hindi ako basta nagsasalita lalo na sa aking pagkatao." At ayon naman kay Roga Yakmaan, "Good evening po Sir AP. Tama po na laging minamaliit ang mga taong tahimik lang sa isang sulok. Akala nila mahina or dependent, pero independent ang karamihan sa mga introvert. May sariling lakas ng pag-iisip at mas nauuna pang nakakapagbigay ng conclusion. Thanks po and God bless us all." At shoutout din kay Arkitakot, Gunpla Addict, Ducking, Renante Damgo, Glenn Adversario, Lorena Bintas, Annalyn Granada, Ramlat, Pax Tumulak, Roland Lipasana, Mario Alipit, Jola Short Video, Emma Villanueva, Maku Gasaresu Insura, Dennis Aranzanzo, Raver Taliente, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.